So halimbawa, kung pupunta tayo ng Google Maps tol, yan. Okay? So this is the Philippines, di ba? Now, if you're going to notice, ano ang pinaka-sentro ng Pilipinas? Yung pinaka-gitna ng Pilipinas. It's the Panay Islands. Okay? Kaya ang ginamit natin is Luzon, Panay, and Mindanao. Kaya tulad niyan, tol. Oh, sa mapa. May nakikita ba kayong Visayas word? Merong Luzon sa taas. May Mindanao sa baba. Tama? Pero walang Visayas sa gitna. It's Panay. Kasi yan ang pinakagitnang isla. Kaya yan ang ginamit dati sa isa sa mga bituin ng ating bansa o ng ating bandila. It's the Panay Island. Pero eventually, na yung ating mga mambabatas na realize nila na teka lang, parang nile-left out yung ating mga ibang isla sa Visayas region. Kaya instead na Panay lang, isama na natin yung buong isla ng Visayas. Okay? So kaya eventually, ginawa siyang Luzon, Visayas, and Mindanao. Do you remember Palau? Ito, yun yung Palau. Ito, nasa baba, Palau. Pero do you remember that country? Naalala niyo, binanggit ko yan, kahapon. Saan? Kahapon ba? Kung isang araw ata. Saan siya connected? I mean, anong topic natin siya nabanggit? Naalala niyo? Siya yung bagong member ng Interpol. Okay? Di ba sabi ko sa inyo, 196 na ang member ng Interpol. Now, last December lang siya nag-update. Kaya baka may mabasa kayong mga notes sa online o saan man na nagsasabing 195 ang member ng Interpol. Now, last December lamang December of 2023, yung Palau, yung Republic of Palau na bansa, sabi ko kapitbahay ng Pilipinas, di ba? Kami ng Pilipinas lang tol. Yan ang pinaka-newest member ng Interpol. Okay, kaya ngayon, currently, we have 196 member of Interpol. So nakita ko lang kasi kaya naalala ko siya. Okay? So yun, no? Now going back to our number 165. So sagot natin is Panay. So sila yung hindi kasama sa 3 stars or sa 8 rays rather. 8 rays of our sun. Okay? On next, number 166. It is the symbol. Ito raw po ang simbolo ng ating independence. Pag sinabi natin independence, what do we mean by independence? Kalayaan or freedom. Okay? Freedom. Now, isa pang salita ng kalayaan is what? Kalayaan. Tabobo. Kalayaan. Isa pang salita ng kalayaan na Tagalog din. It starts with letter K also. Kasarinlan. So pag narinig yung word na kasarinlan, it's also the same with kalayaan. Kasarinlan. Yan. Okay? So it's freedom, kalayaan, and kasarinlan. So, ito po ang simbolo ng ating kalayaan. Is it the Philippine Eagle, Philippine flag, Philippine gem, or national anthem? Alin dyan? Clue. Ito ang winagayway ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Wala nga naman nagwagayway siya ng agila. Hindi naman siguro, di ba? So obviously, it is the it's the Philippine flag, obviously, di ba? Philippine flag tol, okay? Ang Philippine Eagle po, ito ang ating alin? National bird, okay? Yung pambansang ibon natin, the Philippine Eagle, tol. Now, actually, ano pa isang pangalan, ano pa yung international name ng Philippine Eagle? Haribon. Okay? It's known as Haribon, Haring Ibon, the Philippine Eagle. Now actually, bukod sa Haribon, tinatawag din tong monkey eating eagle. Monkey eating eagle. Bakit monkey eating eagle? Because it's so big, it can eat an entire monkey. Because actually tol, ang Philippine Eagle po, ang pinakamalaking uri ng agila sa buong mundo. It's the biggest eagle in the world. Mas malaki pa yan dun sa sikat na eagle ng Amerika, yung bald eagle ng Amerika. Mas yung titig niya, putang na nakala mo meron ka masamang ginawa. Ang talin ng titig tol. So mas malaki pa yan sa American Eagle, yung Philippine Eagle natin. Okay? Na, yan yung ating national bird. Sino yung Philippine gem? Pambansang bato. Hindi si De La Rosa. Unahan ko na kayo. Okay? Ano po? Hindi rin Shabu, mga buset. Shabu ang puta. Ano yung pambansang bato? Anong perlas?
Nasilangan. Galing. Okay. Ang ating Philippine gem is known as the Philippine pearl. Philippine pearl. Or internationally, it is the South Sea pearl. Okay? It's the South Sea pearl or the Philippine pearl. Yan ang ating pambansang bato. Okay? Now, next one. Ano pa? National anthem. Kayang magiliw. Putang ina, kailangan ma-firing squad kayong lahat. Lupang hinirang. Okay? So, lupang hinirang. Now, sino nag-compose ng lupang hinirang? So, ang melody, Juan Felipe. Naghalo yung pangalan. Juan Felipe. Okay. Ang melody ang gumawa nito, it is Julian. Julian Felipe. Okay? Tapos yung lyrics, sino nagbigay ng lyrics dito? Sino lyricist nito? Gumawa siya ng tula upang tugma doon sa tono na ginawa ni Julian Felipe. At yan yung naging inspirasyon, yung tula na yun ang naging inspirasyon ng lyrics na ginagamit natin ngayon. So, ang lyricist nito ay si Jose Marichan, Jose Palma. Okay? Yan. Okay? So, lupang hinirang, tapos ang melody, it is Julian Felipe, ang lyrics is Jose Palma. Okay? So, yan ang ating national anthem. Now, bukod dyan, ano pa yung mga other symbolism ng Pilipinas, tol? Ito, isa-isay natin to la. Actually, di ba inisa-isa natin to? Nung discuss natin sa, ano, sa CFLF. Pero to, sulat natin ngayon. National tree. It is Nara. Ano pa? National leaf. Dahon. Anahaw. Next, national fruit. Fruit salad. Mangga. National vegetable. No? Kangkong. Ano yung national vegetable? Talbos. No, maraming talbos eh. Ano? Ampalaya. Ang mangga ba double G? Isa lang. Isa lang. Okay. Okay. So vegetable. Malunggay. Okay? Ano pa? National flower. Sunflower. Galing. Sampagita. Okay? Yeah. National flower, sampagita. Okay? So yan ah. So we have the national tree, Nara, national leaf, anahaw, fruit, mangga, vegetable is malunggay, and flower is sampagita. Pero bukod dyan, ano pa? Meron pa tayo. Saan nasusulat? Dito lang. Well, in terms of national animal, unofficial kasi. Unofficial lang kalabaw. Ang official talaga, it's eagle. Pero ang eagle kasi bird. In general kasi, animal, wala tayong actual na symbolism dyan. Pero ang ginagamit kalasan, kaya sa mga libro natin is kalabaw, no? Kasi yan daw ang nagre-representa sa mga Pilipino bilang masipag at hardworking, kumbaga. So sige, for the purpose of discussion, ilagay natin dito, national animal. Pero ulitin ko, it's unofficial ha. Unofficially, it's kalabaw. Kalabaw. Okay? So sige, Carabao na lang. Gusto nyo yung English. O, Carabao. Yan. Okay? Carabao, Kalabaw yung Tagalog, di ba? So ito, it is water. Hindi, unofficially lang. Unofficially. Okay, unofficially Tapos, it is known to be the water buffalo. Water buffalo. Okay? Now, ano pa bukod dyan? Yeah, national dress or costume. Sa lalaki, sa mga mali,
Long sleeve. Barong. Boxer ang puta. Teka nga, wait lang ha. Dito ako sa ano, dito ako sa kabila kasi wala na ako space. Sorry, sorry, sorry. Ulitin ko na lang. Wala na ako space masulatan kasi. So, national symbolism. Ano na yung mga nabigay natin? Now, una, we have the national fruit, the mango. Next, vegetable, malunggay. Kaya ito yung ano pinaggagamitan ng maraming produkto eh. Kasi yan daw ang pinakamasustansya. Okay? National leaf, it is anahaw. Tapos national flower, it is sampagita. National tree, nara. National, ano ba ba? Gem, it is pearl. National bird, it is the Philippine eagle. Tapos, national dress. Ito for male, it's barong. Tapos, sa mga female, barong at saya. Kaya for short, barot, saya. Okay? Yun yun, no? Next, ano ba ba? Ano pang kulang? Ah? Isda. Sige, sige, sige. Fish. Ano? Tampalpukin na naman. Ano? Ha? Dilis? Dilis? Kalunggo? Putangin na yan. Okay. Ano nga ba to? Kalabutan ko tuloy. Bangus! Putangin na, oh. Milk fish. Or bangus. Ano pa? Sayaw. Budots. Hindi. Karinyosa. Food? Ang food unofficial din. Unofficial pa. Pero dalawa ang pinagbibilihan dyan. It's either adobo or sinigang. Yeah, pwede siomai. Kasi yan ang bumubuhay sa mga estudyante, siomai rice. See, adobo, I don't know if I explained this to you eh. Pero napaliwanag ko, we cannot actually call adobo a Filipino dish. Because it is an Espanyol dish. Spanish dish yan, tol. The term adobo, ulitin ko sa mga hindi nakakaalala, the term adobo, it means adobar in Spanish. Adobar means to marinate. Okay? So Spanish dish kasi siya. Pero ang sinigang kasi yan, talaga matatawag na Pilipino. Kaya sa totoo lang, between adobo and sinigang, sinigang talaga ang pwede nating may consider na national dish natin. Pero ulitin ko, unofficial pa rin yan. Unofficial pa rin po. Okay? Now, ano pa? Sports or game. Ano? Karakrus. Arnis. Or eskrima. Yan. Okay? Arnis or eskrima. Meron ba ba? Sasakyan. Sinyelas. Highlander. Crocs. Rambo. Ang sasakyan naman, ano? Kalesa, that's Spanyol. Jeep, that's American. Tricycle, that's Thailand. I believe Thailand. Ano? E-bike, ay punta Chinese yon. Pero actually, ang unique sa Pilipinas talaga is yung jeepney.
Pero saraw. Pero walang official kasi. Walang official. Okay? Now, ang jeepney kasi it came from American influence. Yung natira, yung mga naiwan na mga jeep na pangdigma, minodify ng mga Pilipino at pinahaba at yun ang ginamit na public utility vehicle. Okay, yung jeep nito. No? Now, so, ano ba ba? Meron pa bang iba? Uy, very good. O nga, no, makalimutan pa yung bayahan eh. Putakin na yan. Di ba? So, national hero, Manny Pacquiao. Pero ito national hero, unofficial din to. There's no uh, concrete proclamation that declares Rizal as the national hero. But if ever na maitanong man, Rizal ang piliin natin. J. No, P. Rizal. Okay? So ulitin ko, unofficial to. Unofficial. Okay? Yeah. Now, JP, Jose Protasio Mercado Rizal Alonso Irialunda. Yeah. Okay? So yan fruit, vegetable, leaf, flower, tree, gem, bird, tres, fish, dance, food, sport, and hero. Ano pa? Yung anthem, alam na natin, di ba? Ano ang nickname or moniker? Moniker ng Pilipinas. Pag sinabing moniker, it means nickname. Okay? Moniker is nickname. That is the perlas. Perlas ng silangan. Perlas ng silangan. Yan. Or in English, it's Pearl of the Orient Seas. Or simply Pearl of the Orient. Yan yung pinaka-moniker or nickname ng Pilipinas. Okay? Perlas ng silangan or Pearl of the Orient Seas. Yeah, okay? So yun po, no? Now, by the way, yung national anthem natin, national anthem, before, it was Himno National Filipino. Himno National Filipino. Yan, okay? Tapos, naging lupang hinirang. Now, ano ang English translation ng lupang hinirang? Naalala nyo? Binanggit ko? Ha? By the way, ang Himno National Filipino, old title yan. Old title. Yan, lumang title niya. Nung kinompose ni Julian Felipe yung national anthem, ang title niya is Himno National Filipino. Pero eventually ginawa siyang lupang hinirang or chosen land. Yan. Kaya yan ang English translation ng lupang hinirang is the chosen land. Okay? So, yan yung mga symbolisms ng ating bansa. Okay? So, okay na? Okay na. Okay, game tayo. Next tayo, number 167. Pursuant to Section 14 of the Flag and Heraldic Code of the Philippines, a flag worn out through wear and tear shall be thrown away and should not be burned. True, false, maybe sometimes. And as always, pag may na-encounter na choice na maybe sometimes partially, takibura agad sila. Tanggalin sa mga pagpipilian niya. Okay? Now, back to our question. Sabi ng ating Flag and Heraldic Code, Section 14 daw ng Flag Heraldic Codes natin, yung ating batas pagdating sa bandila. Ang isang bandila daw, ang isang bandila na ito po ay sira-sira na, it's already worn out. Pag sinabing worn out, sira-sira. Ito dapat ay tinatapon, it shall be thrown and not be burned. So is it true or false? False. Kasi ang tamang pag-dispose sa ating pong bandilang hindi na ginagamit,
it should be burned. Okay? Should be ito yung nakalagay sa batas ha, solemnly burned. Pag sinabing solemn, mataimtim na seremonya. Okay? Dapat sinusunog siya sa mataimtim na seremonya. Kasi yan yung paraan o kumbaga parang manner natin in retiring an old flag of our country. Okay? Hindi dapat tinatapon, sinusunog talaga. So that's number 167. Next, number 168. This is displayed on all public buildings when there is a reason to mourn. Na ano daw pong naka-display sa lahat ng mga public building natin. Okay? Kapag daw meron tayong dahilan upang magluksa. Now take note, pag sinabing mourn, ibig sabihin ng mourn, magluksa in Tagalog, luksa, because there is death, merong namatay. So what is that? Obviously, the answer is half mass, letter B. Ito na lang discuss natin. Gaano po katagal ang half mass? Period of half mass. Now, ang period ng half mass natin ay depende kung sino ba ang namatay. Okay? Yung tagal ng half mass ay depende kung sino ang namatay. Una, kapag namatay ay president, either active or former, okay? Either active or former president natin, ilang araw yan, tol? 10 days. Okay? 10 days tayong maghahakmas dyan. Kapag ang VP, Senate President, ano pa? Speaker of the House, it should be 7 days. Okay? Kasama rin para yung ano dito, kasama yung Chief Justice. Okay? It should be 7 days. And number 3, other officials.